Maaari lang po muna tayong maglaan ng personal na panalangin bago bago magsimula ang gawain. Tsaka maaari lang din po napabasa yung mga reminders na lalabas po sa ating screen para ma-avoid natin yung disturbances. Thank you po. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay tumayo na. Magandang araw po sa ating lahat at maligayang pagdating sa ating Sunday worship service. Ngayong araw po muna ay special po natin pinagdiriwang ang Mother's Day upang
pasalamatan ang ating mga ina at tumayong ina sa ating buhay. Happy Mother's Day po at batiin po natin ang mga kalanayan ng HLMC. Buksan natin po ang ating puso sa kanyang presensya at tanggapin ang kanyang salita po at sama-sama po tayong magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kasi nais ko lang po muna basahin ang awit 95 verse 6. Tayo na't lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may dalang. Purihin po ang ating salita ng Diyos. At tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Father, Lord God, muli, maraming salamat po, Lord God, sa pribileyo na pinagkaloob niyo sa amin, Lord God, sa pagtitipon niyo sa amin sa inyong sambahan, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa isang linggong binigay niyo sa amin sa panibagong pagkakataon, Lord God, upang mamuhay sa inyong salita, Lord God. Lord, dinadalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa, Lord God. Mga naiisip namin po, Lord God, mga nasasabi namin, Lord God, at mga nagagawa namin, Lord God. Pinisin niyo po kami, Lord God, na humarap sa inyo, mabanal, Lord God, at sa lahat ng mga tatayo dito, Lord God, sa inyong entablado, Lord God, ay kayo po ang manguna sa buhay namin, Lord God. At sa mga tutugtog, Lord God, kayo po ang manguna, Lord God, kayo po ang makita nila, Lord God. At sa magbibigay po ng salita, Lord God, sa mensahe niyo, Lord God, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Lord God, upang may sa buhay namin, Lord God, at may apply namin sa araw-araw ang mga salitang matututunan namin, Lord God. Lord God, ngayon, Lord God, nilalapit namin sa inyo itong oras na ito, Lord God. Kayo po ang manguna, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Binabalik namin sa inyo ang papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Basahin po natin ang Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Tawagin po natin si Brother Calvin. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Lahat sa ating Panginoon. Maraming magpapakot ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa pagpalang umaga na ibinigay niyo sa atin. Para siya gawin. Sige po, kantayin natin Future Decided. Amen. We don't know what the future holds. So let us give our very, very best sa ating Panginoon.
my praise to you. I lift my hands and give my worship to you. Love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you and I alone. Glorify my Lord, only you will I serve. Oh, the world will fade away. Still my song to you remains. On you will I go. Lifting our voice to the Lord. Lord, we love you always. Love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you. Oh, I love you always. Oh, I love you. Let us continue to worship. Let us feel His presence. Hallelujah. Let us sing all for love.
Your love was crucified. Oh, how many times I've broken your heart. Still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. You sing all for love. Let me sing all for love. Oh, would you like to name your song? I'll record the end of song. Every morning is the Lord. King of glory, King of everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. It's just you. It's everything I need is you. It's Pray for your love. Pray for your mercy. And I will love you. If I also know your love. For our sake, our Father of glory. So they don't know what to do. Let that cross your message to you. Everything I
gave everything to save the world you love. And this hope is the anchor for my soul. Our God will stand unshakable. We're changing one another. Changing one. Ooh, I said yes to God. Your promise, Lord. You will not. There's hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your name is higher, my Lord. And your name is greater, my Lord. Walang makapabalik sa iyo, O God. Dahil ikaw ang pinakamataas sa lahat ng mundo. Sing the song, your name is higher. Your name is higher, your name is greater. Oh, my hope is in you. Your
Salamat Panginoon, ikay mo po ang Panginoon. Siya nga po, Panginoon, napakadakilan ng Diyos. Nahayag ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong sanlilikha. Nahayag, Panginoon, karunang mo walang katulad, walang kapantay, walang makahihigit sa iyong sanlilikha. At salamat po, Diyos, hindi lamang kayo makapangyarihan sa lahat. Pinahayag niyo, pinaranas ulit, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat sa walang hanggan, walang katulad, wagas niyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong katapatan sa iyong salita. Salamat na hindi lamang po kayo tapat sa iyong mga salita, kundi kayo ay able, may pangyari, ito pa rin ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Salamat po rin maiting us, Panginoon, na kami ay sumasamba sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na kami ay sumasamba sa Diyos na aming Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Salamat, Panginoon, na hindi kami nabubuhay sa mundo ito na walang katiyanan. Salamat, O Diyos, na hindi niyo kami nilagay sa mundo ito upang kami ay pabayaan na lamang. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa at nahihintulot niyo mangyari. At si Banis, Lord, sa lahat ng bagay gumagawa kayo sa kinukuti ng mga nagmamahal sa iyo. Opo, Panginoon, minamahal ka namin sapagkat kayo muna nagmahal sa amin at patuloy na nagmamahal sa amin. Panginoon, muli, magpakahayag po kayo ng inyong kadakilaan. Magparanas kayo, Panginoon, ng pag-umusap sa bawat isa na namin ito. At patuloy niyong ipakita at paranas sa amin. Kami ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng utangin sa iyong bibig, Panginoon. Patuwayan kami ng iyong Santong Espiritu. At patuloy namin naisip, Panginoon, na maunawaan ang iyong kalooban na nahayag sa iyong salita. Bigyan kami nito ng karagdagang karunungan. Dulutan kami nito ng karagdagang pagbabago ng aming mga buhay. Nauda mo maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Dagdagan kami nito, Panginoon, ng katatagan, ng pananalig, ng pagtitiwala sa iyo. Salamat po na marami. Ulit ka namin nalagyan. In Jesus' name we pray. Amen. Our scripture reading po is from Ruth chapter 1, verse 6 to 17.
Naomi was still in Moab when she heard that the Lord had helped his people in Judah by giving them a good harvest. So she and her daughters-in-law prepared to leave Moab. She left the place where she had been living, and her two daughters-in-law went with her. They started traveling towards Judah. Before long, Naomi said to her daughters-in-law, "Go back home to your own mothers. I pray that the Lord will be as good to you as you have been to me, and to my sons who are now gone. I pray that the Lord will give each of you a new husband and another good home." As Naomi kissed her daughters-in-law goodbye, they all cried loudly. They said to her, "No, we will go back with you to your people." But Naomi said, "My daughters, go back home. Why do you want to go with me? I can't have any more sons to be your husbands. Go home, my daughters. I'm too old to marry again. Even if I thought that was possible, I could not help you. Even if I got married tonight and had 2 sons, you would have to wait until they were grown men to marry them. Do you really want to be without husbands that long? No, my daughters, there is no need for you to suffer like me. I am the Lord who has turned against." They all started crying again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth would not let go of her. Naomi said, "Look, your sister-in-law has gone back to her own people and her gods. You should go with her." But Ruth said, "Don't force me to leave you and go back to my own people. Let me go with you. Wherever you go, I will go. Wherever you sleep, I will sleep. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you die, I will die, and that is where I will be buried. May the Lord punish me if I let anything but death separate us." Purihin po natin ang Panginoon sa pagbawas ng salita. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating temang Family Matters. Sige, slide. Family Matters. At isa po sa pag-uusapan natin today, ang title ng message natin this morning, yes, slide. Sige, pabasa po. Sige po, sa ikalawang pagkakataon, pakibati yung mga katabi nanay ng Happy Mother's Day. Today po ay Mother's Day. Ano ba date niya? Yan, eksakto. Kasi ito po ay nilagdaan eksaktong May 10, 1914. Brief history lang po, bakit nga ba natin celebrate ang Mother's Day? Sa US po, nung nagkaroon ng Civil War, after ng Civil War, merong isang babae activist na social activist na pangalan ito, Anne Reeves Jarvis, isang social activist na nag-establish ng Mother's Day work club. Nang layunin po niya ay turuan yung mga nanay na kung paano, tuturuan yung mga nanay kung paano nila alagaan ang kanilang mga anak para sa kanilang ikabubuti, paano palakihin yung mga anak nila ng maayos. Yun yung goal nitong work club na ito, tinawag na Mother's Day Work Club. At talagang tinrabaho ito ni Anne Reeves Jarvis. But later on po, nung namatay si Anne Jarvis, ang kanyang anak na si Anna, yung dalawang pangalan, no? Anne tapos Anna yung anak,
Anna Jarvis, ang nagpasimula naman po na i-celebrate ito to honor her mother. Kasi pagano kanyang nanay sa ginagawa niyang tulong sa mga nanay. At ginawa po nila ito May 10 sa kanilang church, isang Methodist church noong May 10, 1908 sa Virginia. At kumbaga ito ay naging traditional na gawain ng kanilang church to celebrate Mother's Day. And several years, pinupush po ni Anna Jarvis na ito ay maging national holiday. Kaya later on po, in 1910, ito po ay naging official holiday sa Virginia, sa state ng Virginia. Then 14 years later, ito po ay naging national holiday sa US. Ang purpose ay may honor ni Anna Jarvis ang kanyang nanay. But later on, ito po ay naging national holiday na to honor all the mothers. Hindi lamang sa US, ito po ay nangyayari na rin sa buong mundo. Mother's Day. Kaya pakibati ulit yung mga katabi. Nanay, Happy Mother's Day. But again, ang main purpose po nitong Mother's Day, kung bakit ito ginawa ni Anne Reeves Jarvis, ay para turuan ng mga nanay kung paano nila alagaan ang kanilang mga anak ng mabuti, ng tama, para sa kabubuti ng kanilang mga anak, to take care of their children. And today po, tingnan natin si Naomi, isang ina, at hindi lamang isang ina, kundi isang mother-in-law. Sino na pa yung mga mother-in-law dito? Tignan nyo na lang po. And let us reflect sa storya ni Naomi, ni Orpha, at ni Ruth. Let's go po sa ating passage this morning. Ito po ay mula sa aklat ni Ruth na isinulat po ni Samuel according sa mga scholars. At isinulat po niya ito hindi para ipakwento yung storya ni Ruth at ni Boaz, yung love story nila, kung paano sila nagkita, paano sila nag-meet, etc. etc. Kung paano ni-redeem ni Boaz si Naomi at si Ruth, kundi isinulat po ito ni Samuel para ipakita ang salinlahi kung saan nanggaling si Haring David. Kaya sa ending po ng in chapter 4 ng Ruth, may kita natin dyan na binanggit ni Samuel na nanggaling dito si David. Nanggaling si David kay Boaz na ang great-grandlola ni Ruth ay ni David ay si Ruth. Nanggaling si David kay Ruth. At dito po may kita natin bilang mga Kristiyano rin na ito po ay mahalaga sa atin dahil dito rin po nanggaling ang lahi ng Panginoong Jesus. Basahin nyo na lamang po in Matthew chapter 1, may kita po natin dyan yung genealogy ni Jesus. At may kita natin dyan, dalawang babae ang binanggit. Pangalan nito? Si Scarlet Thread, anong pangalan nito? Nalimutan ko na yung sa spy. Si Rahab, yun. Si Rahab na isang prostitute na hindi naman Israelita, isang Kanaanite, and yet pasok siya sa salinlahi ng Panginoong Jesus. And here, si Ruth ay kasama sa salinlahi ng Panginoong Jesus na isang Moabita. Kaya napakahalaga po nito sa pagdating sa theology and even sa ating mga Kristiyano. Dito po nanggaling ang lahi ng Panginoong Jesus mula sa lahi ni Judah. But today po, let's focus po sa mga magmanugang na ito, si Naomi, si Orpha, at si Ruth. Ano po ba ang pangyayari dito? Paano po sinimulan ni Samuel ang storyang ito? Basahin po muna natin simula verse 1. In verse 1, Ruth chapter 1, verse 1, na ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Juda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion.
Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ni Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, si Orpa at si Ruth. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, namatay rin sila Malon at Kilyon. Kaya si Naomi ay naulila sa kanyang mga anak. Tignan niyo po yung pangyayari, kung paano sinimula ng author ng Ruth itong storya. Hindi lamang ni Ruth, kundi storya ni Naomi. Nung nagkaroon ng famine sa Israel, specifically sa Bethlehem, at this time po, wala pa pong hari dito, ang mga namumuno pa po ay mga judges. At according sa nabasa kong commentary, probably ang judge dito ay si Gideon. May nagsasabi na maaaring si Deborah, pero hindi specific, mas pasok daw si Gideon at this time. At nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Kaya ang ginawa nila ay pumunta sa Moab. At ang purpose nila doon ay para makasurvive. Para sila ay mabuhay sa Moab. Pero what happened? Nagkaroon ng tragic na pangyayari. Ang purpose nila na pagpunta ng Moab para makasurvive dahil may famine sa Bethlehem. Pero ang nangyari, namatayan si Naomi na asawa. Imagine, pupunta ka doon sa lugar para makasurvive kayong family, para kayo ay mabuhay, pero ang asawa mo ay namatay. Ganito kabigat yung nangyari kay Naomi. At hindi pa po doon natatapos. After 10 years, after namatay yung kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay nakapag-asawa, then after 10 years, ang mga anak naman ni Naomi ang namatay. Imagine, namatayan ka na ng asawa, namatayan ka pa ng anak, at hindi lang isang anak, 2 anak ang namatay sa iyo. Napaka-tragic ng nangyari kay Naomi. Hindi lamang siya namatayan ng asawa, namatayan siya ng 2 anak. Kaya question dito, how will you start kung ganito ang nangyari sa iyo? How will you move forward? Given sa situation nila, sa panahon nila na ang mga babae ay hindi naman talaga kinikilala, ang bumubuhay sa pamilya ay mga lalaki, ang kinikilala ay mga lalaki, at ang mga babae ay kung hindi sila alipin, sila po ay mga talagang housewife. Ang trabaho nila ay magpalaki ng mga anak. Dahil ang bumubuhay lamang at this time ng panahon nila ay ang mga lalaki. So how will you live? Kaya pag binasa po natin yung chapter 2, nung ginawang trabaho ni Ruth doon, namumulot lang ng barley. Namumulot ng bunga ng barley para sila ay makasurvive ni Naomi. Dahil walang ibang pasok na trabaho para sa kanila. Again, imagine yung buhay ni Naomi. Namatayan ng asawa, namatayan ng mga anak. Wala pang ikabubuhay. Nandun pa sila sa lugar kung saan hindi nila talaga bayan. Sila ay foreigner sa lugar na iyon. Kaya look at verse 20. Tignan niyo po ang sabi ni Naomi in verse 20. Same chapter, Ruth chapter 1, sabi niya sa verse 20, nung sila ay nakabalik na sa Bethlehem, at nakita ng mga tao na si Naomi ay bumabalik, sabi ni Naomi in verse 20, "Wag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara. Sapagkat ako ay pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos." In Hebrew word po, ang Mara ibig sabihin bitter. Napakasaklap ng nangyari sa buhay ni Naomi. Tragic. In verse 21, tignan niyo po, sabi sa verse 21, "Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito." Imagine niyo, purpose talaga nila doon, kaya punta sila ng Moab para makasurvive. Kasi
may kayamanan naman sila pag alis sila ng Bethlehem. Talagang nag-famine lang. Kaya pumunta sila ng Moab para mabuhay. Masagana sila pumunta sa Moab, ngunit nung bumalik, ang ibinalik si Naomi, sabi ni Naomi, ngunit nang ibinalik ako ni Yahweh, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Ganun ka-tragic ang iyong buhay. Namatayan ng asawa, namatayan ng mga anak, walang kayamanan, walang kinabubuhay. Talagang bagsak. Parang si Job, inalisan ng kinabubuhay, inalisan ng mga anak, iniwan ng asawa, binigyan ng matinding sakit. Ganito kasaklap ang sitwasyon ni Naomi na isang sitwasyon na hindi natin hihilingin. Sino may gusto na? Taas ang kamay. Kaya ganito kabigat ang nangyari kay Naomi. Ganito ka-hard, very hard situation. Suffering, in pain, in anguish, agony, o ano pang mga kabigatan pwede nating may describe sa nararanasan ni Naomi. Now, 3 puntos pong nais ko pong ibahagi sa bawat isa na in relation sa Mother's Day. Point number 1, yes, slide. Point number 1, the heart of a mother. Mali po ba? Sensya na po, dito ko lang kasi ginawa yung PowerPoint. The heart of the mother. Ang puso ng isang ina. Imagine niyo, ganito ang sitwasyon ni Naomi, ganito kabigat, pero ano po yung ipinapakita niya sa kanya, hindi po mga anak, kundi mga manugang. Hindi kadugo, pero ganito ang pinapakita niya sa kanyang mga manugang. Look at verse 6. Punta po tayo sa ating text in verse 6. Sabi po dito, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ang masaganang ani, kaya pumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Tignan po si Naomi dito, nag-decide siyang umuwi na sa kanyang bayan. Kahit na may shelter pa siya sa Moab, dahil yun nga, may bahay naman sila doon, may titiran sila, she chooses to return. Especially nung malaman niyang blinis ulit ni Lord ang kanilang bayan. At tignan po natin yung heart ni Naomi, kung paano siya naging nanay o nagpakananay sa kanyang dalawang manugang. In verse 7, sabi po dito, naglakbay nga sila pabalik ng Huda, ngunit, verse 8, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paano naging mabuti kayo sa mga umawat sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Tingnan niyo po yung heart dito ni Naomi. Gusto niya pong pauwiin na kanyang dalawang manugang sa kanilang mga nanay. At hindi po pinapauwi dahil baka nabibigatan na siya, hindi po. Hindi yun ang dahilan. Baka nahihirapan na siya, kaya pinapaalis na niya, hindi po. Hindi yun ang dahilan kung bakit niya pinapaalis. Siya po ay nagpapakananay. Bakit po? Dahil po, ayaw maranasan ni Naomi yung bigat na nararamdaman niya. Ayaw maranasan ni Naomi na maranasan na kanyang manugang ang bigat na nararamdaman niya. Yung sitwasyon na meron siya. Pinoprotektahan niya yung kanyang mga manugang doon sa suffering, sa pain na na-experience niya. She is also protecting them sa famine na meron siya. Again, wala siyang kinabubuhay, wala siyang kayamanan, wala siya. At kung umuwi itong mga manugang niya doon sa bahay ng kanyang mga nanay, kanilang mga nanay, of course, doon sila mabubuhay. Kaya gusto ni Naomi na pauwi na sila Orpha at Ruth sa kanilang mga nanay para maging better ang kanilang buhay. They will not suffer, they will not feel the famine, etc. Ang gusto niya ay ang ikabubuti ng kanyang mga manugang. Kaya dito po may kita natin na si Naomi po ay nagpapakananay sa kanyang mga
manugang. Again, hindi niya kadugo. Mga manugang niya po ito. At ganito, maraming nanay po ang ganito. Yung talagang nagsisikap ng mabuti, nagpapakahirap, nagpapakapagod para lamang hindi maranasan ng mga anak. Yung hirap, yung sakit, yung gutom. They could give everything. Extend ng kanilang makakaya para lang maprotektahan ang kanilang mga anak. Kaso problema, may mga anak na hindi nakakita ng ganitong bagay. Na hindi nila nakikita yung ginagawa ng kanilang mga ina. And of course, hindi lang ng mga ina, kundi yung mga tatay. Dahil nagpapagod din yung mga tatay para sila ay mabuhay. Ngunit may mga anak na hindi talaga makita yung hirap, pagod, sakripisyo na ginagawa ng kanilang mga ina at mga ama. Na ginagawa nila ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. At ito po yung makikita natin kay Naomi. Ayaw niyang maghirap, ayaw niyang maranasan yung hirap na nararamdaman niya. Ayaw niyang maranasan iyon ni Orpah at ni Ruth. Balik tayo kay Naomi in verse 8 and 9. Sabi po dito ni Naomi, tignan niyo po kung paano pa siya nagpakananay. Hindi lamang po niya basta pinauwi. Sige, uwi na kayo. Hindi po. Tignan niyo po ang verse 8 and verse 9. Sa verse 8, yung second part po, sabi po dito ni Naomi, kung paano naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin kayo. Maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Hindi lang niya sinabihan na, sige, umuwi na kayo. Hindi po. Blines pa niya itong kanyang mga manugang. Verse 9, itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawa muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila hinalikan ni Naomi bilang pamamaalam. Tignan niyo po yung sobrang pag-ibig ni Naomi sa kanyang mga manugang. Ang concern niya, ang prayers niya para sa kanila ay hindi lang basta umuwi, kundi samahan sila ni Lord. I-bless sila ni Lord. Ang prayer sa kanila ni Naomi ay maging mabuti si Lord sa kanila. Na sila'y makapag-asawa muli at magkaroon ng mga anak. Sa panahon nila, blessing po ang anak. Na mahalaga ang anak pagka ang babae ay nagbuntis at nanganak, ito po ay pagpapala sa kanila. Especially sa culture ng mga Hudyo. Kaya ito yung desire ni Naomi sa kanyang mga manugang, makapag-asawa muli at magkaroon ng anak. Ganito po siya nagpakananay sa kanila. Ang gusto niya lang is yung ikabubuti nitong dalawa niyang magulang. At basahin po natin sa verse 8. Sa ESV po, ang ginamit po na word dito, sabi niya, ESV, may the Lord deal kindly with you. Yung word na kindly po dyan, sa Hebrew word, sabi po dyan, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew, ang word sa Hebrew ay hesed, na ang ibig sabihin ay loyal or covenant. Ang prayer po na ibig sabihin po nito, prayer ni Naomi sa kanyang mga manugang ay talagang samahan sila ni Lord. Na parang sinasabi ni Naomi na sana maging loyal si Lord sa inyo. O magkaroon ng covenant si Lord sa inyo. Ang gusto ni Naomi ay samahan ni Lord ang kanyang mga manugang. To bless them. To keep them. Kaya dito po nagpakananay si Naomi. She doesn't want them to suffer. Ayaw niyang maranasan yung hirap na meron siya dahil siya walang-wala. At siya ay binibless pa niya. Binibless niya ang kanyang mga manugang. At napakaraming nanay ang ganito, they will do their best para lang maging okay ang kalagayan ng mga anak nila. This is what the heart of a mother is. Ang priority niya is yung joy o yung ikabubuti ng kanyang mga anak. At kay Naomi,
ang desire niya, ang priority niya ay yung joy, yung kaligayahan ng kanyang mga in-laws. Ayaw niya mag-suffer ang mga ito. Bless niya ang kanyang mga anak, pinapawin niya ang mga ito para hindi maranasan ng hirap. Again, this is the heart of a mother. Point number 2. In point number 2, sige slide, what can we see dito sa storya nila? The honor given to a mother. The honor given to a mother. Look at verse 10. Sabi po sa verse 10, ito po yung isa sa, kumbaga emotional scene dito sa storya sa Book of Ruth. Simula verse 9, basahin natin, sabi ni Naomi, itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Pero look at verse 10. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Look at how they honor Naomi. Again, hindi sila blood related. Ang pinaka relasyon nila sa isa't isa ay in-laws. Hindi ko lang sure kung sa batas, pagka namatay yung asawa, putol na rin ba ang pagiging in-laws? Ganun ba sa batas? Hindi ko lang sure. Kasi kung gano'n, kung namatay na yung asawa, ibig sabihin, wala na talagang connection. Wala na talaga kahit sa batas. Pero this is how they honor Naomi. Kahit na alam nila yung sitwasyon ni Naomi, kahit na alam nilang they will suffer kapag sumama sila kay Naomi, ayaw nilang iwan ang kanilang mother-in-law. Gusto nilang sumama. Kahit na si Naomi walang-wala, kahit puno-puno ng suffering, hopeless ang buhay ni Naomi. And yet gusto nilang makisala dun sa suffering. Ayun. This is how they honor their mother. Paano pa po nila in-honor si Naomi? Look at verse 11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa muli upang ninyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako'y makapag-asawa at mga anak, hihintayin ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kahit mag-asawa na kayo ng iba, pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Look at her heart. Ayaw niyang madamay sila Ruth at si Orpha sa suffering na nararanasan niya. Pero again, tignan natin kung paano in-honor ni Orpha at ni Ruth ang kanilang magulang. Verse 14, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpha ang kanyang binan at nagpaalam. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Pumayag po si Orpha na umuwi sa kanyang bayan. Pero hindi siya basta umalis sa sige, ayaw mo akong sumama, alis na lang ako. Hindi po. Hinalikan ni Orpha si Naomi. Seriously, ginamit the word kiss. It is a sign of respect to honor her mother-in-law. Hindi po siya basta-basta pumayag na umalis lang, hinalikan niya ang kanyang mother-in-law. She honor Naomi. Verse 15, sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. Pero look at si Ruth, hindi siya pumayag na umalis. Hindi siya pumayag na iwan ang kanyang mother-in-law. Look at verse 17. In verse 17, sabi po dito ni Ruth, kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at doon din ako may lilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng mabigat o pinakamabigat na parusa
kung papayagan ko kayong magkalayo, kung papayagan ko magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalay tayo ng kamatayan. Dito po parang nakikipag-covenant si Ruth kay Naomi. Parusahan ako ni Lord kung iiwan kita. Ayaw kitang iwan. This is how she honored Naomi. Ayaw niyang talikuran ito kahit nasa gitna ng suffering, hirap sa buhay. Kumbaga sabi dito ni Ruth, nanay kita, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nanay kita, kaya hindi kita tatalikuran kahit anong sitwasyon. Again, this is how Ruth honors Naomi. Sobra-sobrang pag-honor nitong dalawang manugang na ito sa kanilang binan. Na again, hindi nila kadugo. Nasa sitwasyon si Naomi na kasabihan, but they want to be with her. Nakikisalo sa kasabihan na meron siya. Yes po, umuwi si Orpha dahil ito yung request ni Naomi. Pero si Ruth ay nagpumilit na magstay, joining the suffering of her mother-in-law. And the question is, kamusta ang mga anak? How do you honor your parents? How do you honor your mother? Maraming mga anak ngayon na tila walang pakialam sa magulang. Especially kapag kayong mga anak nag-asawa na, maraming mga magulang na nasa home for the aged. At masakla pa, nasa home for the aged na nga, hindi pa binibisita. At naging viral din ito, naging issue rin ito sa internet noon, di ba? Responsibilidad ba ng anak, ang kanilang mga magulang? Especially yung sino to, yung gold medalist, si Yulo. Responsibilidad ba ng mga anak ang kanilang mga magulang? And here, may kita natin kung paano inuna ni Orpha at ni Ruth ang kanilang hindi kadugong ina, kundi mother-in-law. How much more sa kadugong ina? Ang pag-honor ko sa magulang ay utos ng Diyos. Look at Colossians chapter 3 verse 20. In Colossians chapter 3 verse 20, sabi po ni Pablo sa mga taga-Colose, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Anong nakakalugod sa Panginoon? Ang pagsunod sa mga magulang. Listening to their wisdom, to their advice. Nung midweek, pinag-usapan natin ng regarding sa prodigal son. Nakita natin doon na napakahalaga ng pakikinig sa magulang, sa payo ng magulang dahil yun nga, ang kasabihan natin ay pupunta ka pa lang, may tinapay na ako. Pupunta ka pa lang, pabalik na ako. Kumbaga mas maraming experience ang magulang. Kaya napakahalaga ng pakikinig sa magulang dahil ito po ang nakakalugod sa Panginoon. At ito rin po ay inilagay ni Lord sa 10 utos. In Exodus 20 verse 12, sabi ni Lord, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ito po ang first commandment doon sa command regarding in relation sa kapwa. Dahil yung 10 commandments divided yun sa dalawa, love your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself.
At sa first commandment doon, in commandment number 5, honor your mother and your father. At sabi nga nila, itong utos na ito, sa 10 utos lang ang may kalakip na pangako. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupain binibigay sa inyo ni Yahweh ang inyong Diyos. Kaya I wonder, pansinin niyo yung, kumbaga, minsan naisip ko lang, kapag ka nakakamit tayo ng matatanda na umaabot na ng mga ng mga 70 plus, 80 plus, 90 plus. Actually, sa Bible, iba 120, pinaka 120 with that. Tapos pagdating sa I think, Proverbs, ginawang 70 o 60. Pero may mga edad na umabot na 70, 80, 90. Minsan isip ko, siguro in-honor talaga nila yung parents nila. Kasi tagal ng kanilang buhay. Yan siguro ginawa ni Andre nila. Pero again, sabi nila, ito lang ang utos ng Lord in the 10 Commandments na may kalakip na pangako mula sa Lord. Honor your parents. At anong mangyayari sa mga anak na hindi nag-honor sa kanilang magulang? Deuteronomy 27 verse 16. Sabi po dito, Deuteronomy 27 verse 16. Sabi ni Lord through Moses, Deuteronomy 27 verse 16, sumpain ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan, Amen. Imagine nyo, napakabigat na statement ito. Sumpain ang mga anak na hindi nag-honor sa kanilang magulang. At itong Deuteronomy po ay hindi po basta-basta dyan na sinasabing sumpain na walang ibig sabihin. Talaga pong binibigay ni Lord yan. Dahil ito po ay warning para sa mga nagdi-disobey sa salita ng Diyos o sa utos ng Diyos. Kaya question sa mga anak, do you honor your parents? Do you honor your mothers? Do you respect them? Do you listen to their advices? Bilang mga anak, we have to listen, obey, and honor our parents, our mothers. Dahil ito po ang kalooban, nakakalugod sa Diyos. At may kita po natin yan kay Orpha at kay Ruth. Hindi lamang po sila nakinig o sumunod kay Naomi, they want to share the suffering with her. Sobra-sobrang pag-honor ito, especially si Ruth. Sumpahin ako nawa ng Diyos kung lulobin ko na magkahiwalay tayo. Gusto niya makisalo sa paghihirap, bigat na nararamdaman ni Ruth, ni Naomi. Ganito niya in-honor ang kanyang mother-in-law. Last point po, mabilis lang po pala ito. Last point, point number 3, the faith reflected from a mother. The faith reflected from a mother. Look at verse 16 ng ating text. Balik tayo sa Ruth chapter 1. In Ruth chapter 1 verse 16, sabi po dito ni Ruth, sumagot si Ruth, wag po ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo. San man kayo pumunta, doon ako pupunta. Saan man kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan, ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Ito po yung famous line ni Ruth. Your people will be my people, your God will be my God. And we can say and assume na ang reason kung bakit ayaw iwan ni Orpha at ni Ruth, si Naomi, hindi dahil sa parang responsibilidad nila ito. Dahil kung meron batas talaga na kapag namatay yung asawa, talagang wala nang connection yung in-laws. Kasi namatay na yung asawa. Pero again, hindi ko sure kung may ganang batas ha. Ayaw nilang iwan si Naomi
Dahil probably nakikita nila kay Naomi ang isang godly mother. Again, kasama nila sa Naomi for 10 years. Dahil maaaring nakikita ni Ruth ang pagiging godly mother ni Naomi. Napipiliin ni Ruth na makasama si Naomi kahit na magpalit siya ng tawag ito, ng kanyang lahi, ang tawag doon? Visa, kapalitan. So, ay citizenship. Mas gusto niya magpalit ng citizenship for the sake of Naomi. Tatalikuran niya yung mga Diyos-Diyosan at sasambahin si Yahweh. Willing si Ruth na sambahin si Yahweh. Yung faith na meron ngayon si Ruth probably reflects from Naomi, who is a pure Israelite who worship Yahweh. And possibly nakita nila kung paano mag-worship si Naomi kay Yahweh. Hindi binanggit na ito sa Book of Ruth, pero we can assume dahil si Ruth ay si Naomi ay isang Israelita mula sa lahi ni Huda. Nakikita nila for 10 years ang isang godly mother. Kaya kahit may suffering na nangyari kay Naomi, mas pinipili ni Ruth na makisama sa paghihirap ng kanyang biyanan. Because she saw a godly mother. Remember ang lola at nanay ni Timothy? Si Loida at si Eunice? In 2 Timothy chapter 1 verse 5, ito pong sabi ni Pablo. In 2 Timothy chapter 1 verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng inyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Tignan niyo po yung nakikita ni Pablo kay Timothy, yung pananampalatayang Timothy. Na naging mananampalataya si Timothy at naging pastor pa nga because of the faith of her grandmother and her mother. Dahil si Loida at si Eunice ay godly mothers. And their faith in Christ reflects at nakita ito ni Timothy. Kaya dala-dala ito ni Timothy. Kamusta ang mga nanay? Kamusta ang mga parents? Are you a godly parents? Are you a godly mother na nakikita ng inyong mga anak ang inyong faith? Na itong rason kung bakit sila kumikilala ng patuloy sa Panginoong Yesus. Rason kung bakit sila sumasampalataya. You may raise your children well. You may give them the best education that they need. You can protect them fully with all that you have. Pero walang halaga ang lahat ng ito kung hindi naman nila makilala si Kristo. Kaya napakahalaga po na nagre-reflect ang ating faith. Napakahalaga na nagre-reflect ang faith ng mga mothers para nakikita ng kanilang mga anak and they may know Christ. Know Christ more and more. Dahil si Kristo ang the best gift na pwede nating maibigay. Best gift na dapat nating ibigay sa mga anak, sa mga magulang, at sa ibang mga tao. Kaya ang question, does your faith reflects and seen by your children? I will end. Parang mabilis na talaga. I will end. Let us end with these questions. To all the mothers, we know your hearts, your desires para sa inyong mga anak. Ika nga isusubo na lang, ibinibigay pa sa mga anak.
All the mothers really care for their children. Walang ina na hindi pinapahalaga ng kanilang mga anak. Kaya na siguro kung adik ng nanay. The question to all mothers, kamusta kayo as a Christian mothers? Does your faith reflects to your family, to your children, na nagiging dahilan nito para mas pumilala sa Lord at umibay ang kanilang pananampalataya sa Lord? And question to all the children, how do you honor your parents? How do you honor your mothers? Ito po ang pinakaunang utos ng Lord when it comes to loving others or loving your neighbors. Fifth commandment, honor your father and your mother. Kaya kamusta po mga Christian sons and daughters? How do you honor your parents? How do you honor your wisdom? How do you honor your mother in the Lord? Do you listen to their wisdom? Do you understand them? Do you obey them? Do you love them? We glorify if we honor our parents. Kaya to all the children, let's honor our parents. Let's honor our mother. Remember again, si Ruth and si Orpha, they honor si Naomi kahit hindi nila kadugo. Children, honor your parents in the Lord. Mothers, be godly parent to your children. Happy Mother's Day po sa lahat. Tayo po'y manalangin. Holy Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw na to, pagkat ikaw po ang nagtakda, Lord, for us to celebrate, to honor our parents, O God, to honor the mothers, Panginoon. Through your will, Panginoon, ang patas na itong holiday na ito ay napangyari, Lord, to honor the mothers in every country, O God. Kaya, Lord, as a Christian people, Panginoon, Christian church, O God, help us, Lord, na i-honor ang parents, ang mothers, Panginoon, according to your word, O God, according to your will, O God. Help us to honor our mothers, Panginoon, with the love, with the care, Panginoon, through listening, O God, the wisdom, makikinig sa kanilang mga payo, pagsunod sa kanila, Panginoon, pagkat ito ang kalugod-lugod sa iyo, O God. Help us na makita ang kanilang mga effort, ang kanilang mga pagod, para sa ikabubuti namin, O God. And help us to give what we can give, to bring them, to give them joy, O God. Na mapunan kahit papaano ang pagod, hirap na kanilang nararanasan sa araw-araw. Help us to obey them as commanded us, O God. For this is your will, and it gives you glory, Panginoon. Thank you for the mothers na binigay mo sa amin, Lord, pagkat kung wala sila, Panginoon, wala rin kami dito, O God. Kayong nagbigay sa amin, sa aming mga nanay, Panginoon, kaya help us, Panginoon, to respect them, to listen to them, O God. At ikaw po magpala sa mga nanay, sa bawat nanay na naririto, Panginoon. Patuloy mo po sila bigyan ng lakas, Panginoon. Bigyan mo po sila patuloy ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo po sila patuloy, O God, ng kalakasan, Panginoon, upang patuloy nilang gawin ang mga bagay, Lord, na ginagawa nila for our sake, O God. At ayan niyo po na patuloy silang kumilala sa iyo, O God, as they put their faith in you, Panginoon, at patuloy silang lumakad sa iyong mga salita, O God. And help them also, Lord, to be a godly mother, Panginoon, upang makita rin ng mga anak, O God, ang pananampalataya nila sa iyo, O God. At ito ang maging dahilan upang patuloy na kumilala ang mga anak sa iyo, O God. Patuloy na sumampalataya, O God. And also, Lord, bless all the fathers here, Panginoon, na ikaw din ang naglagay, Panginoon. Patuloy mo po silang palakasin, patatagin, Panginoon. Patuloy na i-bless, O God. Bless each family na naririto, Panginoon. At ikaw po patuloy na maluwalhati, Panginoon, as you answered every prayer. Ikaw po patuloy na maluwalhati as we walk in your will, in your word, Panginoon, as a Christian family, Panginoon. Bless each one of us, O God.
We thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Mother's Day po sa mga kananayan po. Dumako na po tayo sa tithes and offering. Basahin ko lamang po ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Salamat po sa salita ng Panginoon. May share lang po ako na